Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1311 hanggang Kabanata 1320. Kabanata 1311. Mapang-asar na ngumisi si Lin Chaotian, Mo Chanho, huwag mong sabihin na hindi kita bibigyan ng pagkakataon, ibigay mo muna ang hayop na iyon, at pag-usapan natin ang iba pa. Tao, ang aking pamilyang mo ay maaaring iwanan ito sa iyo. Mahinahon na sinabi ni Mo Chanho, pangalawang kapatid, pumunta ka at dalhin mo siya palabas at ibigay mo sila para harapin. Tumango si Mo Tianlong, lumingon at naglakad papasok sa bahay ng mga Mo. Ama, hindi mo ito magagawa. Galit na tumingin si Mo Feiwo kay Mo Chanho. Manahimik ka, hindi sa iyo ang desisyon sa bagay na ito. Malamig na umungol si Mo Chanho, maaari bang sabihin na hinailan niya si Mo Feiwo sa sandaling ito, at sinabi sa isang mahinang boses, Ate Feiwo, walang sinuman ang makakapagbago sa desisyon ng patriarka, hindi natin siya matutulungan. Nang marinig ito, isang malungkot na tingin ang sumilay sa mga mata ni Mo Feiwo. Kung alam niya na ang pagdadala kay Yehan pabalik sa bahay ng mga Mo ay makakasakit sa kanya, mas mabuti pang hindi na lang niya ito iniligtas noon sa desyerto. Marahil ay magiging iba ang kapalaran ni Yehan, magiging kung ano ito ngayon. Di nagtagal, sa ilalim ng pangangasiwa ng isang grupo ng mga gwardya ng pamilyang Mo, dinala si Yehan palabas ni Mo Tianlong. Ang kanyang hitsura ay agad na nakakuha ng atensyon ng buong mundo. Pagkatapos ng lahat, maraming tao ang nakarinig lang na namatay si Lin Feng sa isang pamilyang Mo. Sa mga kamay ng mga tagapaglingkod ng pamilya, hindi gaanong maraming tao ang nakakaalam kung ano ang itsura ng tagapaglingkod na ito. Siya ba ang lalaking pumatay kay Lin Feng? Wala namang espesyal ang itsura niya, di ba? Hehe, hindi mo dapat maliitin ang lalaking ito. Nakita ko mismo na nakaligtas siya sa pag-atake ng dalawang master ng Flower Realm. Hindi madali ang tagapaglingkod ng pamilyang Mo na ito. Sa sandaling ito, kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at lumabas siya sa pamilyang Mo, kalmadong tinatanggap ang mga tingin ng lahat, mula nang kontrolin siya ng pamilyang Mo, alam ni Yehan na ituturing siyang isang batang itinapon ng pamilyang Mo. Itinapon upang malutas ang alita na ito sa pamilyang Lin. Gayunpaman, kahit na siya ay itinapon ng pamilyang Mo, hindi hahayaan ni Yehan na patayin siya ng iba. Ang kanyang buhay ay hindi desidido ng pamilyang Mo. Talagang itinapon ng pamilyang Mo ang kanilang sasakyan para protektahan ang gwapong lalaki. Kapatid na Yuan, mukhang maliit ang posibilidad na magsimula ng digmaan sa pagitan ng pamilyang Lin at ng pamilyang Mo. Sa isang atik na hindi kalayuan sa bahay ng mga Mo, bahagyang kumunat ang noo ni Xing Donglio. Mahinahon na sinabi ni Yuan Lai, minamaliit ko si Lin Chaotian, namatay si Lin Feng, hindi siya nawala ng kontrol at pumasok sa pamilyang Mo. Ngunit hindi ko hahayaang madaling makalusot ang mga tao ng pamilyang Mo sa pagsubok na ito, ngayon, dapat ba akong lumabas? Hehe, kung gayon, narito si Donglio para makita kung paano gumagalaw si kapatid na Yuan. Mahinang ngumiti si Xing Donglio. Sa sandaling ito, habang tinitingnan ang binata na dinala palabas sa pamilyang Mo, sa sandaling ito, halos lahat ng mata ng mundo ay nakatutok sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay pumatay sa pamilyang Lin, si Lin Feng, at ang pamilyang Lin at Mo. Ito rin ay dahil sa kanya na ang pamilya ay mahuhulog sa sitwasyong ito ng digmaan sa sandaling ito. Masasabi na si Yehan ang nag-udyok sa digmaan sa pagitan ng pamilyang Lin at ng pamilyang Mo. Kung hindi niya pinatay si Lin Feng, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Kalmado ang ekspresyon ni Yehan, at sinuri niya ang lahat ng tao sa mundong ito. Sa wakas, lumipat ang kanyang mga mata mula sa mga tao ng pamilyang Lin patungo sa pamilyang Mo. Nang maramdaman ang tingin ni Yehan, ang mga tao ng pamilyang Mo ay mukhang napakawalang pakialam dahil sila ay si Yehan. Ginawa nilang mahulog ang kanilang pamilyang Mo sa sitwasyong ito, walang sino man ang magbibigay sa kanya ng magandang mukha. Kahit si Mo Chanho, ang pinuno ng pamilyang Mo, ay mukhang malamig at hindi man lang niya tiningnan si Yehan. Para sa isang taong walang kinalaman sa pamilyang Mo, hindi niya hahayaang magdusa ang mga interes ng pamilyang Mo. Nang hilingin kong umalis ka sa aking pamilyang Mo, nanatili kang may mahigpit na mukha. Ngayon, ginagawa mo na ito sa iyong sarili. Ngumiti si Mo Wo kay Yehanhan.
Parang hindi narinig ni Yehan ito dahil ang kanyang mga mata ay nakatutok na kay Mo Feiwo. Sa pamilyang Mo, utang na loob lang niya ang batang babaeng ito. Yehan, patawad, ako. Isang malalim na paghingi ng tawad ang sumilay sa mukha ni Mo Feiwo. Ngumiti si Yehan at sinabi, bobo ka, wala kang ginawang mali. Ako, si Yehan, ay may utang ng buhay sa iyo. Kung makakatakas ako ngayon, babayaran kita sa hinaharap. Maliit na hayop, ikaw ang pumatay sa aking anak na si Lin Feng. Nang makita si Yehan na dinala palabas ng mga tao ng pamilyang Mo, ang nakamamatay na aura ng mga tao ng pamilyang Lin ay agad na binalot si Yehan, ang mga tinging iyon na parang mga makamandag na ahas ay nagnanais na lumunin siya ng buhay. Ang mabangis na mukha ni Lin Chaotian ay puno ng nakamamatay na intensyon, nais niyang patayin si Yehan sa isang suntok ngayon, ngunit hindi niya magawa, gusto niyang matorture hanggang sa mamatay si Yehan. Pinatay ko siya, ano ang gusto mo? Malamig na ngumiti si Yehan, nakatingin kay Lin Chaotian. Napakaganda, kung gayon, babalatan ko ang iyong balat ng layer-layer, ilalantad ko ito sa araw sa mga pader ng lungsod ng disyerto, at ipapatorture kita hanggang sa mamatay. Mukhang mabangis si Lin Chaotian, at may mga hibla ng dugo sa kanyang mga mata na puno ng pagkabaliw. Ang kulay ng pagpatay, si Yehan, hindi niya siya papatayin ng ganoon kadali. Lin Chaotian, tao, ibinigay ko na sa iyo ang aking pamilyang Mo, hindi ba dapat mong bawiin ang iyong mga miyembro ng pamilyang Lin sa paligid ng aking pamilyang Mo? Mukhang walang pakialam si Mo Chanho, ano ang gagawin ni Lin Chaotian kay Yehan at sa kanya. Wala itong pakialam, hanggat ang pag-iwas sa digmaan sa pamilyang Lin ang pinakamagandang wakas. Mo Chanho? Talagang iniisip mo bang hahayaan ko lang ito? Paano mapapalitan ang buhay ng aking anak na si Lin Feng ng buhay ng isang tagapaglingkod? Malamig na umungol si Lin Chaotian, at ang kanyang mapot na boses ay gamulong, makinig, mga anak ng pamilyang Lin, kung hindi bibigyan ng pamilyang Mo ang aming pamilyang Lin ng isang kasiya siyang paliwanag ngayon, ang pamilyang Mo ay magbabayad ng dugo. Kabanata 13:12. Bigla, matapos mahulog ang mga salita ni Lin Chaotian, isang kamangha-manghang nakamamatay na intensyon ang sumabog mula sa master ng pamilyang Lin. Ang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ay nagparamdam sa lahat sa mundo na ang temperatura sa hangin ay bumaba ng kaunti. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilyang Mo ay lahat ay mukhang pangit. Ang pagkamatay ni Lin Feng ay walang kinalaman sa kanilang pamilyang Mo, at ang kanilang pamilyang Mo ay gumawa na ng kompromiso, ngunit ngayon, ang pamilyang Lin ay gusto pa ring umunlad. Hehe, tama si Tio Lin. Ang mga utang sa dugo ay kailangang bayaran ng dugo. Si kapatid na Lin Feng ang susunod na tagapagmana ng pamilyang Lin. May marangal siyang katayuan. Paano mapapantayan ang kanyang buhay ng isang tagapaglingkod? Sa sandaling ito, sa itaas ng kawalan, si Yu Wenlai, na nakasuot ng puti, ay lumitaw, at ang kanyang paglitaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng karamihan sa pagitan ng langit at lupa. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilyang Mo ay nanlamig, si Yu Wenlai ay talagang nagbato sa kanilang pamilyang Mo sa oras na ito. Hehe. Kahit si Yu Wenlai ay nakilahok dito, ang eksena na ito ay talagang nagiging mas masaya. Lihim na tumawa ang mga tao sa mundo. Mula sa mga salita ni Yu Wenlai, hindi mahirap para sa kanila na marinig ang kahulugan ng pagtatarget sa pamilyang Mo. Yu Wenlai? Ikaw na masamang nilalang? Ikaw ang nagdulot ng pagkamatay ni Lin Feng, at itinanim mo ang sisi sa aking pamilyang Mo. Malamig na tumingin si Mo Feiwo, nakatingin sa nakangiting mukha ni Yu Wenlai. Mukha, nais niyang saksakin ang mukha nito hanggang sa maging hedgehog. Kung si Yu Wenlai ay hindi isang sagabal, sina Yehan at ang pamilyang Mo ay hindi haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig ito, magaan na ngumiti si Yu Wenlai at sinabi, bunso ng pamilyang Mo, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung pinatay ko si kapatid na Lin Feng, paano ko hahayaang malaman ng iba, bukod sa kung sino ang pumatay kay kapatid na Lin Feng, nakita mismo ng mga tao ng pamilyang Lin. Ikaw. Ang mga salitang ito ay nagparamdam kay Mo Feiwo na namumula ang magandang mukha sa galit. Ang mga mukha ng pamilyang Mo ay mas lalong pangit, ngunit sino ang makakapagsabi na ang pagkamatay ni Lin Feng ay may kinalaman kay Yu Wenlai? Hindi, ang pamilyang Mo ang dapat managot. Yu Wenlai? Tama. Sa sandaling ito, tumingin si Yehan sa binata na nakatayo sa kawalan, at walang pakialam na sinabi, mula ngayon, mas mabuting manalangin ka na hindi mo ako makakaharap balang araw, kung hindi, ipaalam ko sa iyo kung ano ang presyo na babayaran mo para dito.
Pumikit si Yuwenlai, tumingin kay Yehan at sinabi na may mahinang ngiti, "Kapatid, kahit na naaawa ako sa iyo na walang awa na itinapon ng pamilyang mo, hindi ka pwedeng mangkagat ng mga tao ng basta-basta." Pagkatapos ng lahat, patuloy na sinabi ni Yuwenlai kay Lin Chaotian, "Tiyo Lin, si kapatid na Lin Feng ay may marangal na katayuan, at ngayon ay namatay siya sa mga kamay ng pamilyang mo. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng mamamatay tao, sa tingin ko ang pamilyang mo ay dapat ding parusahan ang pamilyang Lin. Tama lang na magbayad ng kaukulang kabayaran. Bata mula sa pamilyang Yuan, ipinapayo kong huwag kang magsalita ng kalokohan." Malamig na tumingin si Mo Chanho kay Yuwenlai. Kung hindi dahil sa takot sa pagkakakilanlan ng kabilang partido, kung si Yuwenlai ay nangahas na tunguro dito, kanina pa niya pinatay ang kabilang partido. Nagsasalita ng kalokohan, Mo Chanho, pinatay mo ang aking anak na si Lin Feng, ayaw mong mamahinga ng mapayapa ngayon. Sumigaw si Lin Chaotian, at ngumisi siya, "Gayunpaman, kung ibibigay ng iyong pamilyang mo ang military workshop ng pamilyang mo, agad na aalis ang aking pamilyang Lin dito, kung hindi, ang aking pamilyang Lin at ang iyong pamilyang mo ay mamamatay ng magkasama ngayon. Ibigay ang military workshop ng pamilyang mo." Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa mundo ay nagulat, ang military workshop ng pamilyang mo ay ang buhay ng pamilyang mo. Mayroong pagngisi sa mukha ni Yuwenlai. Nakamit na niya ang kanyang layunin. Kung hindi ibibigay ng pamilyang mo ang military workshop, kailangan nilang makipagdigma sa pamilyang Lin. Ano man ang resulta, ito ay magiging masama para sa pamilyang Yuan. Malaking benepisyo. Lin Chaotian, sa tingin ko ay nananaginip ka. Ang nakamamatay na intensyon ni Mo Chanho ay umaapaw, nananabik sa military workshop ng kanyang pamilyang Mo, nakatumbas ng pagputol sa kabuhayan ng kanyang pamilyang Mo. Kung gayon ang iyong pamilyang mo ay maghahanda para sa pinakalokolokong paghihiganti ng aking pamilyang Lin. Malamig na umungol si Lin Chaotian, at isang malakas na amoy ng pulbera ang kumalat sa buong mundo sa isang iglap. Sa harap ng pintuan ng pamilyang mo, isang nakakatakot na nakamamatay na intensyon ang pinakawalan sa mga miyembro ng pamilyang Lin at ng pamilyang Mo. Ang mga taong gumawa nito, hindi nila ibibigay ang Mojia Bingfang. Alam ng lahat sa Damo City na ang Mo Family Bingfang ay ang buhay ng Mo Family. Kapag nawala na ang Mo Family Bingfang, ang Mo Family ay unti-unting hihina sa Damo City, at unti-unting kakainin ng ibang mga pamilya. Sa puntong ito, kahit napipiliin ng pamilyang Mo na makipagdigma sa pamilyang Lin, hindi nila ibibigay ang military workshop ng pamilyang Mo. Sa pagitan ng langit at lupa, lahat ng mata ay nakatingin sa nakakapanghinayang na eksena. Tila ang labanan sa pagitan ng pamilyang Lin at ng pamilyang Mo ay kinakailangan na. Ngumiti si Yuwenlai, nakamit na niya ang gusto niya. Gayunpaman, nang magdigmaan ang pamilyang Lin at ang pamilyang Mo, isang pagsabog ng malalakas na panginginig ang nagmula sa kalye sa harap ng pintuan ng pamilyang Mo. Nang marinig ang paggalaw na ito, lahat ng mata ay sumunod ng malapit, at agad, pumapasok sa paningin ng lahat ay isang pangkat ng mga kabayo. 6 na tao lang ang nasa pangkat ng mga kabayong ito, ngunit ang paggulong ng momentum ay nagpapasindak sa mga tao. Nananabik sa bingfang ng mga Mo, gusto kong makita kung sino ang may ganoong kakayahan. Isang walang pakialam na boses ang nagmula sa bibig ng isang binata sa pangkat ng mga kabayo, na may mabangis na tingin, at sa susunod na sandali, ang pangkat ng mga kabayo ay lahat ay nagsama-sama. Tumigil siya sa harap ng pintuan ng bahay ng mga Mo. Tianfeng City Fengjia Feng Wuji. Nang makita ang gwapong binata na tumalon mula sa kabayo, nakilala ng lahat ang kanilang mga pagkakakilanlan. Agad, maraming mga mata ang pumikit. Si Feng Wuji ay hindi inaasahang lumitaw sa oras na ito. Isang bahagi ng pamilyang hangin. Kabanata 13:13. Sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Yuwenlai, at biglang lumitaw si Feng Wuji, na lubos niyang hindi inaasahan. Ang kabilang partido ay ang pinakamagaling na batang master sa Tianfeng City, at ang kanyang lakas ay hindi mahina kaysa sa kanya. Mas mahalaga, ang pamilyang Feng ng Tianfeng City ngunit ang sangay ng Huangcheng Fengjia ay napakamakapangyarihan. Kumunat din ang noo ni Lin Chaotian sa oras na ito, isang malungkot na tingin ang sumilay sa kanyang mabangis na mukha. Relatibong nagsasalita, ang mga tao ng pamilyang Mo ay nakahinga ng maluwag. Nang lumitaw ang mga tao mula sa pamilyang Feng, ang pamilyang Lin ay gustong sakupin ang kanilang military workshop ng pamilyang Mo. Kahit na binibigyan nila sila ng lakas ng loob, ang pamilyang Lin ay hindi nang ahas na manggulo. Siyempre, hindi nangangahulugan na natatakot ang pamilyang Mo sa pamilyang Lin. Ang pamilyang Lin ay parang mga tile sa pamilyang Mo, at ang pamilyang Mo ay porselana.
Kung magkakaharap sila, kahit na manalo ang pamilyang Mo sa huli, matatalo sila. Sa ilalim ng mga tingin ng isa't isa, ang mga miyembro ng pamilyang Feng ay naglakad pasulong sa pamumuno ni Feng Wuji at isa pang binata, at naglakad patungo sa harap ng pintuan ng pamilyang Mo. Mayroong walang pakialam at mapagmataas na aura sa kanila na nagparamdam sa lahat ng manginig. Kung titingnan ito sa gilid, ito ay isang likas na marangal na aura, ganap nilang hindi pinansin ang mga tao ng pamilyang Lin. Ang binata lang na nakatayo sa tabi ni Feng Wuji ay nagparamdam sa mga tao na tumingin ulit, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa kay Feng Wuji. Tiyo mo, mukhang masaya dito ngayon. Mukhang dumating si Wuji sa tamang oras. Tumigil si Feng Wuji sa harap ni Mo Chanho, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang malamig at mapagmataas na mga mata ay nakakuha ng lahat sa pamilyang Lin, upang tumitig. Ngumiti si Mo Chanho at sinabi, "Pamangkin na Wuji, isang pagpapanggap lang ito, huwag kang mag-alala. Mas mabuting ganito. Kung may nang-ahas na samantalahin ang bingfang ng mga Mo, mas mabuting timbangin muna niya ang kanyang sarili." Malamig na umungol si Feng Wuji, at ang kanyang mapagmataas na boses ay nagparamdam sa lahat na siya ang pinuno ng pamilyang Feng, pagmamataas ng tao. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Lin Chaotian ay napakapangit. Lumitaw ang mga tao mula sa pamilyang Feng. Ngayon, bukod sa kanyang ideya na salakayin ang military workshop ng pamilyang Mo, mahihirapan na siyang humingi ng paliwanag para sa pagkamatay ni Lin Feng mula sa pamilyang Mo, ang kanyang pamilyang Lin ay walang karapatang manggulo. Ang mga kilay ni Yuenlai ay nakakunot din, lumitaw ang mga tao mula sa pamilyang Feng, ang kanyang ideya na gustong magdigmaan ang pamilyang Lin at ang pamilyang Mo ay malamang na mabibigo. Hehe, pamangkin kong Wuji, may bahagi ako sa iyong pamilyang Feng sa military workshop ng mga Mo. Sa tingin ko ay wala gaanong maraming walang prinsipyong tao sa Damo City. Mahinahon na ngumiti si Mo Chanho, at agad na nahulog ang kanyang mga mata sa katawan ni Feng Wuji. Nang tumingin sa binata sa tabi niya, sinabi niya, "Pamangkin na Wuji, sino kaya ito?" Ang imperial na lungsod ay puno ng hangin at ulap. Mahinahon na sumagot ang binata, at mayroong aura sa kanyang kalmadong mukha na hindi mapapansin ng sinuman. Gayunpaman, nang sabihin ng binata ang mga salitang ito, ang mga ekspresyon ng mga taong nakarinig nito ay nagulat. Ang taong ito ay talagang mula sa pamilyang Feng ng Huangcheng, hindi ang pamilyang Feng ng Tianfeng City. Nang tumingin sa likod ng binata, matapos ibunyag ng binata ang kanyang pagkakakilanlan, ang mga miyembro ng pamilyang Mo ay tila nakatingin sa isang mataas na bundok, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay naging mas mapagpakumbaba ng hindi namamalayan. "Tiyo Mo, narinig kong sinabi ng mga tao na isang taong hindi kilala ang pinagmulan ay dumating kamakailan sa pamilyang Mo at nangungulit kay Feiwo. May ganoon ba?" Walang pakialam na tumingin si Feng Wuji, lumingon, at tiningnan ang mga tao ng pamilyang Mo na sinusuri. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Mo Feiwo, at binigyan niya si Mo Wo ng malamig na tingin. Bago pa masagot ni Mo Chanho, si Mo Wo ang unang nagsabi, "Kapatid na Wuji, may ganoong bagay nga, ngunit ang taong ito ay pumatay sa tagapagmana ng pamilyang Lin, at halos madamay ang aking pamilyang Mo, ngayon siya ay naging isang bilanggo." Habang nagsasalita, ang mga ngumingisi na mata ni Mo Wo ay natural na nahulog kay Yehan. Mukhang mayroong mga taong hindi nagbubukas ng kanilang mga mata. Ang ekspresyon ni Feng Wuji ay naging mas malamig, at tiningnan din niya si Yehan, ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo, "Ikaw iyon, tama. Huwag kang magpanggap sa harap ko, sabihin mo lang ang sasabihin mo." Malamig ang tingin ni Yehan, at ang mapagmataas na tingin ng kabilang partido ay nagparamdam sa kanya na hindi masaya. Hehe, medyo kawili-wili, siya ay isang lalaki na may maraming gulugod. Ang mukha ni Feng Wuji ay nagiging mas malamig at mas malamig. Nang makita ito, sinabi ni Mo Chanho, "Pamangkin na Wuji, bakit ka pa magkakaroon ng parehong kaalaman sa kanya? Ipinagkatiwala ko na ang taong ito sa pamilyang Lin, kaya hayaan mo na siyang umalis. Mukhang maraming tao ang gustong pumatay sa iyo." Malamig na ngumiti si Feng Wuji, at pagkatapos ay tumingin siya kay Lin Chaotian at walang pakialam na sinabi, "Dalhin mo ang taong ito at umalis ka na dito, kung hindi, hindi na kailangang mabuhay pa ng inyong pamilyang Lin sa Desert City." Nang marinig ito, nagyelo ang ekspresyon ni Lin Chaotian, ngunit nakaharap sa presyon mula sa pamilyang Feng, lalo na dahil may isa pang tao rito mula sa pamilyang Feng sa imperial na lungsod, hindi talaga niya maitatag ang kaunting pagnanais na lumaban. Dalhin mo ang maliit na hayop na ito at umalis na." Binigyan ni Lin Chaotian si Yehan ng malungkot na tingin. Matapos mahulog ang kanyang mga salita, ilang mga masters ng pamilyang Lin ang pinalibutan si Yehan.
Kabilang sa mga ito, mayroong dalawa isang master ng kaharian ng isang bulaklak. Kung gusto mong patayin ako, depende ito kung may kakayahan ka. Gayunpaman, nang palibutan ng ilang mga masters ng pamilyang Lin si Yehan, sa isang iglap, isang nakakatakot na liwanag ng espada ang sumabog mula sa katawan ni Yehan. Ang gintong liwanag ay namulaklak na nagwawali sa paligid na parang isang gintong kabayo. Sa isang iglap, sa ilalim ng pagwawalis ng gintong kabayo, ang mga masters ng pamilyang Lin na pinalibutan si Yehan ay nilamon ng gintong liwanag ng espada, at ang kanilang mga katawan ay itinapon sa ere, na nagiging nagyayelong mga bangkay. Ang eksena na ito ay agad na nagulat sa mga mata ng mundo. Kabanata 13-14. Gamit ang isang espada, agad niyang pinatay ang dalawang masters ng pamilyang Lin na nasa kaharian ng isang bulaklak, at 4 o 5 masters na nasa kaharian ng mga gobernador. Paano naman kaya naging ganoon kalakas ang tagapaglingkod ng pamilyang Mo na ito? Whoosh! Bigla, nang nagulat ang lahat, lumipad na si Yehan sa kalangitan, na nagmamadaling papunta sa malayong kawalan na parang isang itim na kidlat. Sampain na hayop, ayaw mong umalis. Galit na galit si Lin Chaotian, at agad na hinabol siya. Matapos magulat, ang mga masters ng pamilyang Lin ay tumalon din sa ere, at ang tunog ng pagsira sa kalangitan ay umalangaw-ngaw sa buong kawalan sa isang iglap. Nang makita ito, ang mga miyembro ng pamilyang Mo ay isa-isang tumalon sa kalangitan, nakatayo sa kalangitan at nakatingin sa unahan. Sa ilalim ng mga matang iyon, ang figure ni Yehan ay mabilis na naabutan ni Lin Chaotian, at isang nakakatakot na malaking kamay ang sumabog patungo sa kalangitan, na nagnanais na durugin ang palad ni Yehan sa kawalan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakagulat na liwanag ng espada ang lumitaw sa kalangitan. Ang espadang iyon ay puno ng lubhang nakakatakot na pamimilit ng kendo, at ang mga hibla ng kamangha-manghang liwanag ng espada ay bumuo ng isang bangin sa itaas ng kalangitan, na tila isang likas na kanal na mahirap tawirin ng mga tao. Ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay isa-isang hinarang ng espadang ito. Kung magpapatuloy silang sumulong, malamang na mapapatay sila ng nakakatakot na kapangyarihan ng espada. Ito ay, intensyon ng espada. Bigla, nadama ang nakakatakot na pamimilit ng kasanayan sa espada na kumakalat mula sa itaas ng kalangitan. Ang mga tao sa Damo City ay agad na nagulat ng lampas sa sukat. Imposible, sa ilalim ng estado ng pagkakaisa, paano kaya may makakaunawa sa intensyon ng espada? Isa-isa ang tumingin sa harap na may takot. Sa sandaling ito, kahit sina Mo Chanho at iba pa ay lubos na naantig. Intensyon ng espada, iyon ang simbolo ng mga nangungunang tagasanay ng espada sa mundo sa hinaharap, at, sa Great Chu Dynasty, pagkakaisa sa ilalim ng kapaligiran, hindi ko pa nakikita ang sinumang nakakaunawa sa intensyon ng espada. Si Yehan ang una. Ang nakakatakot na intensyon ng espada ay bumuo ng isang kanal sa itaas ng kalangitan, na mahirap tawirin ng mga tao, na parang ang espada ay hinati ang kalangitan sa kalahati, at mayroong walang katapusang bangin sa gitna, at walang sinuman ang makakatawid nito. Sa itaas ng kalangitan, ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay ganap na hinarang ng espadang ito, maging si Lin Chaotian, ang pinuno ng pamilyang Lin. Ang nakakatakot na intensyon ng espada sa harap nila ay nagparamdam sa kanila na hindi nang ahas na samantalahin ito. Hayop, patayin mo ako. Galit na galit si Lin Chaotian, at isang nakakatakot na pag-atake ang sumabog pasulong, ganap na winawasak ang kanal na nabuo ng intensyon ng espada, ngunit si Yehan ay tumakas na sa kawalan sa malayo sa sandaling ito. Liu Wenlai? Ngayong beses ay niloko mo ako, kapag bumalik ako sa lungsod ng disyerto, aayusin ko ang score sa iyo. Sa kawalan, ang malamig na boses ni Yehan ay umalangaw-ngaw. Ang boses ay naglalaman ng walang katapusang nakamamatay na intensyon. Ang sitwasyon na kanyang hinarap ngayon ay ganap na dulot ni Liu Wenlai. Para sa kanya, dapat pumatay si Yehan. Hulihin mo ako, huwag mo siyang hayaang makatakas. Galit na sumigaw si Lin Chaotian, at pinangunahan ang mga masters ng pamilyang Lin upang habulin si Yehan sa direksyon kung saan tumatakas si Yehan. Intensyon ng espada, totoo ba ito? Talagang naunawaan ng taong iyon ang intensyon ng espada. Walang kasinungalingan, tiyak na ang intensyon ng espada, ngunit, ang lakas ay hindi pa umabot sa estado ng pagkakaisa, paano niya kaya naunawaan ang intensyon ng espada? Anuman, ang lalaking ito ay tiyak na iba. Ang espada kanina ay pumatay ng 2 masters ng One Flower Realm sa isang iglap. Ang ganitong uri ng lakas ay mahirap hanapin sa mga batang henerasyon ng Damo City. Isang pagkakamali, ang tagapaglingkod ng pamilyang Mo na ito ay tiyak na hindi madali.
May katuturan, ngunit paano kaya ang isang taong may ganoong lakas ay handang maging isang tagapaglingkod sa pamilyang Mo? Sa pagitan ng langit at ng lupa, ang mga tinig ng mainit na talakayan ay kumalat na parang mga alon. Ang lakas na ipinakita ni Yehan sa sandaling ito, pati na rin ang nakakatakot na intensyon ng espada, ay tila nagparamdam sa mga taong ito na nakakita ng isang halimaw. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yuanlai ay mukhang medyo pangit. Narinig niya ang nakamamatay na mga salita ni Yehan kanina, at sa pagkakataong ito ay pinaramdam niya kay Yehan na masama. Tiyak na isang banta na hindi maikakaila. Kabanata 13:15. Kailangan niyang aminin na sa pagkakataong ito, pumili siya ng maling piyesa ng ahas, na may lakas na kontrahin siya bilang isang manlalaro ng ahas. Ayusin ang mga score sa akin, depende ito kung makakaligtas ka sa paghabol ng pamilyang Lin. Malamig na umungol si Yuanlai sa kanyang puso, at pagkatapos ay umalis sa kawalan. Wuji, ang taong ito ay hindi simple. Sa kawalan, pumikit si Feng Yunyang at tumingin sa direksyon kung saan nawala si Yehan. Sa mga nakababatang henerasyon, sa teritoryo ng Great Chu Dynasty, hindi pa niya narinig ang sinumang nakakaunawa sa intensyon ng espada. Ganoong tao, marahil ay mahahanap lang ito sa super sect ng Jansong. Kapatid na Yunyang, hindi mo talaga iniisip na naunawaan niya ang intensyon ng espada, di ba? May pagkamangha ng ngumiti si Feng Wuji dahil sa kanyang palagay, ito ay simpleng imposible. Sinabi ni Feng Yunyang, Wuji, masyadong makitid ang iyong pananaw. Malalaman mo kapag nakarating ka sa imperial na lungsod, na maraming tao sa mundong ito ang hindi dapat maliitin, sa lahat ng nakaraang 10 digmaan ng mga dinastiya, hindi kailanman kulang ang mga dark horse na nakakagulat at may talento. Nang marinig ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa, biglang pinagsisihan ni Mo Chanho ang desisyon ngayon sa kanyang puso. Isang henyo na nakakaunawa sa intensyon ng espada, at kahit na naunawaan ang pag-iral ng intensyon ng espada sa estado ng pagkakaisa, ang ganitong uri ng talento, ngunit ito ay maituturing na isang halimaw. Intensyon ng espada, sa paglipas ng mga taon, ang mga taong makakapasok sa landas na ito ay magkakaroon ng walang limitasyong mga tagumpay sa hinaharap. Kung ang pamilyang mo ay makikipagkaibigan sa ganoong tao, magiging mas maganda ito kaysa sa pamilyang Feng. Nakakaawa na itinulak ng pamilyang mo ang taong ito gamit ang kanilang sariling mga kamay. Mula noon, natatakot ako na wala ng pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Nang maisip ito, bumantong hininga si Mo Chanho sa kanyang puso. Sa isang lugar, naramdaman niya na napalampas niya ang isang pagkakataon upang palakasin ang pamilyang Mo. Sa sandaling ito, tinitigan ni Mo Feiwo ang kawalan sa malayo, tulala. Kanina lang, ang binata na agad na pumatay ng 2 tao sa kaharian ng isang bulaklak gamit ang kanyang espada, na nagpapakita ng isang nakakatakot na intensyon ng espada, at ang binata na hamarang sa kaaway gamit ang isang espada, ay nagparamdam sa kanya na ang kabilang partido ay napaka-misteryoso, tulad ng pakiramdam na naramdaman niya nang makita niya si Yehan sa unang pagkakataon. Siya ay parang walang hangganang kalangitan sa gabi, hindi mahulaan ng mga tao, sa sandaling mamukadkad ang kanyang sariling liwanag, ito ay walang kapantay. Sa itaas ng lungsod ng disyerto, si Yehan ay nagmamadaling pasulong na parang isang bugzo ng hangin. Bagaman ang pamilyang Lin ay malayo pa rin sa kanya, kung mahabol siya ng kabilang partido, gamit ang kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na hindi niya kayang labanan si Lin Chaotian. Matapos bumili ng gamot na pampagaling, ang lakas ni Yehan ay bumalik sa antas ng isang bulaklak matapos itong inumin, ngunit nakaharap kay Lin Chaotian, isang master na nagtipon sa tuktok, si Yehan ay hindi pa rin makakalaban, huwag sabihin ang pagsunod kay Lin Chaotian. Maraming masters ng pamilyang Lin. Unti-unti, tumingin si Yehan sa unahan mula sa kalangitan, at nakita na niya ang tanawin sa labas ng lungsod ng disyerto. Ito ay isang piraso ng dilaw na buhangin na kumakalat sa lupa, walang hanggan, na parang walang katapusan. Nang makita ito, lumubog ang puso ni Yehan. Walang lugar upang magtago sa malawak na espasyo ng dilaw na buhangin. Maliit na hayop, hindi ka makatatakas. Sa likuran niya, ang bilis ni Lin Chaotian ay nakakatakot. Ang distansya sa pagitan niya at ni Yehan ay 1,000 metro lang ang layo. Gamit ang kanyang sariling lakas na hindi pa ganap na nakuhang muli, ang bilis ni Yehan ay natural na mas mababa kay Lin Chaotian, isang master sa tuktok. Naramdaman ang sitwasyon sa likuran, ang bilis ni Yehan ay tumaas muli, naabot ang limitasyon na kaya niyang gawin. Sa oras na ito, iniwan na ni Yehan ang kalangitan sa itaas ng Great Desert City at pumasok sa kawalan ng Great Desert. Bigla, sa sandaling ito, ang pag-atake ni Lin Chaotian ay sumugod kay Yehan mula sa malayo.
Ito ay isang nakakatakot na liwanag ng espada, parang kulog at kidlat, napakabilis na hindi ito mahuli ng mata. Ang espadang ito ay mas mabilis kaysa kay Lin Chaotian. Magmadali para maramdaman ni Yehan na ang nakakatakot na puwersa ay sasaksak sa kanyang katawan. Tahimik. Sa isang iglap biglang lumingon si Yehan, ang kanyang mga mata ay naging walang pakialam, at ang kakayahang i-freeze ang oras ay naisaaktibo. Sa sandaling ito, ang espada ni Lin Chaotian na pumatay kay Yehan ay bumagal sa paningin ni Yehan ng walang kabuluhan, pababa, ngunit ang pagbagal na ito ay napakalimitado, halos hindi mahahalata. Gayunpaman, kahit na sa isang split second, may oras pa rin si Yehan upang gumanti. Ang kapangyarihan ng ginto ay umungal ng mabangis mula sa katawan ni Yehan, at nagtipon sa isang gintong liwanag ng espada sa espada ni Moni. Ang espada na naglalayon kay Yehan ay agad na nilamon. Ngunit nang sirain ni Yehan ang espada ni Lin Chaotian, si Lin Chaotian ay papalapit ng papalapit sa posisyon ni Yehan sa malayong kalangitan, at ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan ay parang isang madilim na ulap na tumatakip kay Yehan. Maliit na hayop, hayaan mong makita kung paano ka makatakas. Sa itaas ng kalangitan, si Lin Chaotian ay muling sumugod kay Yehan, at ang nakakatakot na liwanag ng espada ay binalot si Yehan. Thunderbolt World Destroyer Sword Art Thunderbolt. Bigla, pinakawalan ni Yehan ang Thunderbolt Destroyer Sword Technique, isang kidlat ang gamulong mula sa kalangitan sa itaas ng desyerto, ang nakakatakot na liwanag ng kulog ay pinagpala ang espada ni Moni, at ang kidlat na liwanag ng espada ay agad na sumabog. Kasabay nito, ginamit din ni Yehan ang time stop na nagnanais na pabagalin ang pag-atake ni Lin Chaotian sa kawalan. Gayunpaman, nang gamitin ni Yehan ang kakayahang i-freeze ang oras ng buong puso, natuklasan ni Yehan na ang kanyang kakayahang i-freeze ang oras ay walang epekto sa pag-atake ni Lin Chaotian, at ang bilis ng espada ng kalaban ay kasing bilis pa rin ng kidlat. Kabanata 13:16. Ang pag-iisip na ito ay sumagi sa isipan ni Yehan, na nagdulot ng pagyayelo ng ekspresyon ni Yehan. Ang kanyang kakayahang i-freeze ang oras ay hindi magkakaroon ng gaanong impluwensya tulad ng dati kapag nakaharap sa mga kalaban na mas malakas sa kanya. Hilahin ang mas malapit sa kalangitan. Nagtagumpay si Yehan kanina dahil ang long-range attack ni Lin Chaotian ay hindi kasing lakas ng kanyang close-up attack. Boom! Ang mga kakilakilabot na tunog ng pagbangga ay umalangaw-ngaw sa itaas ng kalangitan, at ang mga alon ng puwersang iyon ay kumalat, na nagdulot ng pag-atres ni Yehan sa itaas ng kalangitan, at isang bakas ng dugo ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Yehan sa oras na ito. Gayunpaman, nang biglang umatras si Yehan, ang longevity sword ay lumitaw sa kaliwang kamay ni Yehan, na hindi pa nagagamit mula nang dumating siya sa mundong ito. Ngayon na nakaharap na siya sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, hindi na kaya ni Yehan na mag-alala ng labis. Hawak ni Yehan si Moni sa kanyang kanang kamay, at si Chang Sheng sa kanyang kaliwang kamay. Sa isang iglap, ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan ay nagwala ng mabangis sa dagat ng kamalayan ni Yehan, na umaagos palabas, na bumubuo ng isang nakakagulat na liwanag ng espada, at habang umiindayog ang espada ni Moni, ang nakakagulat na liwanag ng espada na ito ay agad na sumabog patungo kay Lin Chaotian. Kasabay nito, sa kaliwang kamay ni Yehan, ang gintong kapangyarihan sa kanyang katawan ay mabangis na nagtipon sa longevity sword, na bumubuo ng isang gintong liwanag ng espada. Gamit ang intensyon ng espada ng buhay at kamatayan at ang kapangyarihan ng ginto ng sabay, at idinagdag ang nakakatakot na longevity sword, si Yehan ay nakikipaglaban na ng buong lakas sa sandaling ito. Ang eksena na ito ay tila tumagal ng mahabang panahon, ngunit sa katunayan ay natapos ito ni Yehan sa isang iglap. Sa sandaling siya ay itinulak ni Lin Chaotian, ang kanyang pag-atake ay nabuo na. Sa sandaling ito, ang espada ni Lin Chaotian ay sumugod din sa direksyon ni Yehan. Sa isang kisap mata, 5 araw na ang lumipas mula noong araw na pinatay si Lin Feng. Ang masiglang kapaligiran ay hamina na rin sa Damo City sa mga nakaraang araw. Ngunit hindi malilimutan ng mga tao sa Damo City na ipinakita ng tagapaglingkod ng pamilyang Mo ang kanyang katalinuhan, pinatay ang 2 masters ng Flower Realm gamit ang isang espada, at 5 araw na ang lumipas mula nang ang mga tao mula sa pamilyang Lin na humahabol sa kanya upang patayin siya ay hindi pa rin nakabalik, na nagpapakita na ang binata ay buhay pa rin at maayos sa ilalim ng paghabol ng pamilyang Lin. Siyempre, ang mas nakakaalala pa ay ang binata ay nakakaunawa sa intensyon ng espada, at naunawaan din niya ang intensyon ng espada sa estado ng pagkakaisa. Natatakot ako na ito ay kakaiba. Sa paglipas ng mga taon, ang mga henyo na tagasanay ng espada lamang na nakalusot sa kaharian ng langit at tao, pumasok sa kaharian ng pagkakaisa,
at naabot ang pagkakaisa ng langit at tao ay may pagkakataon na humakbang sa threshold ng intensyon ng espada, at si Yehan, direkta niyang tinawid ang threshold. Ang dalawang kahariang ito ay nakamit ang mga bagay na hindi magagawa ng sinuman. Hindi bababasa, sa Great Chu Dynasty, walang nakarinig ng sinumang nakakaunawa sa intensyon ng espada sa estado ng pagkakaisa. Great Desert City, Mo Family. Si Mo Feiwo ay nakaupo ng walang pakialam sa bubong, ang kanyang baba ay nakapatong sa kanyang mga kamay, nakatingin sa unti-unting papalubog na araw sa labas ng lungsod ng disyerto, iniisip niya, sa ilalim ng paghabol ng pamilyang Lin, ano ang nangyari sa taong iyon. Kumusta na? Oh, alam ko na hindi ko sana siya dinala pabalik sa bahay ng mga Mo. Bamantong hininga si Mo Feiwo. Wala siyang magagawa sa kinakaharap ni Yehan ngayon, habulin. Sa oras na ito, isang batang figure ang lumipad papunta sa bubong at naglakad patungo kay Mo Feiwo. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Mo Feiwo. Sa katunayan, hindi niya gusto si Feng Wuji, at kinasusuklaman pa nga niya ang kasal na ito mula sa kalaliman ng kanyang puso, at hindi niya gusto si Feng Wuji na tretuhin siya na parang pribadong ari-arian, at hindi hahayaan ang sinuman na lumapit sa kanya. Nang tumingin kay Mo Feiwo, na nakaupo na nakaharap sa papalubog na araw at mukhang ang pinakamaganda sa mundo sa ilalim ng mga sinag ng papalubog na araw, isang nag-aapoy na kulay ang sumilay sa mga mata ni Feng Wuji at tinitigan ang malambot at magandang katawan. Ang babaeng ito ay kanya lang, sino man hindi siya maaga sa kanyang pagkakahawak. Feng Wuji, ano ang ginagawa mo rito? Naduduwal na naramdaman ang agresibong tingin ni Feng Wuji, kumunat ang noo ni Mo Feiwo. Hehe, Feiwo, nasa bahay na ako ng mga Mo sa loob ng 5 araw. Mukhang iniiwasan mo ako. Natatakot akong maapektuhan nito ang ating relasyon. Umupo si Feng Wuji sa tabi ni Mo Feiwo, na amoy hindi niya mapigilan ang pagkuha ng isang sakam na hininga ng bango na nagmumula kay Mo Feiwo, na parang nalasing na siya nito. Nang makita ito, isang tingin ng pagkasuklam ang sumilay sa mga mata ni Mo Feiwo, at sinabi niya, Feng Wuji, ang Battle of 10 Dynasties ay magsisimula sa loob ng kalahating buwan, sa tingin ko dapat ka ring bumalik sa Tianfeng City upang maghanda para sa Battle of 10 Dynasties na wala na. Nang marinig ito, mayabang na sinabi ni Feng Wuji, Feiwo, ang unang round winner ng Tianfeng City War of 10 Dynasties ay tinutukoy ko na. Sino ang aking kalaban sa buong Tianfeng City? Kahit na hindi ako sumali sa unang round matapos ang isang round ng kompetisyon, maaari pa rin akong makapasok sa imperial na lungsod upang makilahok sa ikalawang round ng War of 10 Dynasties. Napagpasyahan ko na hihintayin kita na makilahok sa War of 10 Dynasties sa bahay ng mga Mo. Pagkatapos ay papasok tayo sa Imperial City ng magkasama. Huwag kang mag-alala, kasama ako rito, ikaw ang magiging panghuling panalo ng Battle of 10 Dynasties sa Damo City, at papatayin ko ang sinumang nang ahas na agawin ito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Mo Feiwo, si Feng Wuji ay nanatili sa bahay ng mga Mo nang napakatagal. Kung ano ang gusto mo, magsasanay na ako, huwag mo akong sundan. Matapos sabihin iyon, tumalon si Mo Feiwo at naglakad patungo sa looban kung saan siya nakatira ng mag-isa. Mayroong isang masamang ngiti sa sulok ng kanyang bibig, gusto ko ang iyong marangal na hitsura, ngunit sa sandaling umalis ka sa lungsod ng disyerto at pumunta sa imperial na lungsod, kahit na ikaw ay marangal, maaari ka lamang maging isang laruan para sa akin upang maglabas ng sama ng loob. Tikman kung ano ang pakiramdam na maging ang pinakamagandang babae sa lungsod ng disyerto. Sa mismong sandaling ito, hinihila ni Yehan ang kanyang pagod na katawan pasulong sa isang piraso ng dilaw na buhangin sa malaking disyerto sa labas ng Damo City. Sa loob ng 5 araw na ito, si Yehan ay halos hinahabol at pinapatay ng pamilyang Lin. Kabanata 13-17. Sa kabutihang palad, sa kampo na hinahabol at pinapatay ng pamilyang Lin, maliban kay Lin Chaotian, na nagparamdam kay Yehan na medyo naiinggit, hindi papansinin ni Yehan ang iba pa sa kanila. Gayunpaman, kahit na gayon, ang 5 araw na pakikipaglaban ay nagparamdam kay Yehan ng kaunti. May mga sugat sa buong katawan niya. Tumangala si Yehan sa papalubog na araw sa kalangitan, kaya niya lang patuloy na magpatuloy, kailangan niyang maghanap ng lugar na pagtataguan sa desyerto para tumigil, napagod siya sa nakalipas na 5 araw, at gayon din ang mga tao ng pamilyang Lin. Patriarka, ang sigla ng batang iyon ay masyadong matigas. Hinabol at pinatay namin siya ng sunod-sunod sa loob ng 5 araw, hindi binigyan ng oras upang magpahinga, ngunit pinayapa pa rin namin siyang makatakas ng paulit-ulit. Sa malaking disyerto sa likuran ni Yehan, ang lahat sa pamilyang Lin ay pagod na pagod, maging ang mukha ni Lin Chaotian ay puno ng pagkahapo, ang sigla ni Yehan ay lampas sa imahinasyon.
Kapatid, hindi solusyon ang ganitong pagpapatuloy. Malapit nang magsimula ang War of Ten Dynasties, at ang ating pamilyang Lin ay hindi basta-basta susuko. Nang marinig ito, isang malamig na tingin ang sumilay sa mukha ni Lin Chaotian, at sinabi niya, ang aking anak na si Lin Feng ay patay na, at ang ating pamilyang Lin ay walang pag-asa bago pumasok sa War of Ten Dynasties. Pangalawang kapatid, ipagpatuloy mo ang paghabol sa maliit na hayop na ito. Kung gusto nating magmadali pabalik sa Great Desert City, may mga taong gustong makita tayong nahihirapan, at hindi ko sila bibigyan ng madaling paraan. Wala pa ring nakitang tumpak na balita. Sa mansyon ng City Lord, walang pakialam ang hitsura ni Yu Wenlai. Napakaraming araw na. Mayroon bang balita mula sa pamilyang Lin na nagpunta upang habulin at patayin si Yehan? Ito ay nagparamdam kay Yu Wenlai ng isang malaking bato sa kanyang puso. Ang ipinakitang talento ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pag-aalala. Upang kamuhian ng ganoong tao, ang pinakamagandang paraan ay ang alisin siya sa lalong madaling panahon. Ginoo ko, ang mga tao ng pamilyang Lin ay hinahabol pa rin siya, ngunit ang kakayahan ng taong ito na mabuhay ay napakalakas. Sa ilalim ng patuloy na paghabol ng pamilyang Lin, kaya pa rin niyang makatakas ng paulit-ulit. Ayaw kong makarinig ng magandang balita mula sa kanya, naiintindihan mo ba? Itinaas ni Yu Wenlai ang kanyang kilay ng espada, at ang taong nagsalita ay nagmadaling yumuko gamit ang kalmado ngunit marangal na aura. Ang swerte ay talagang mabuti. Hinahangaan kita sa iyong kakayahang mabuhay ng matigas sa ilalim ng paghabol ni Lin Chaotian. Ngumisi si Yu Wenlai at nagpatuloy, pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tao ni Prinsipe Chu Huya ay darating dito, huwag mong pabayaan, kapag dumating na ang mga tao ng prinsipe, kahit na ang pamilyang mo ay may suporta ng Huang Chengfeng family, magbabago ito ay walang katapusang pagkamatay nila. Sa gitna ng desyerto, narito ang isang tuyong kagubatan na kumalat sa buhangin. Ang mga tuyong puno ay tumutubo sa buhangin na may iba't ibang hugis at kakaibang hugis. Ang mga punong ito ay patay na, at ang mga uwak ay nakatayo sa tuyo sa itaas ng puno, nagdaragdag ito ng kakaibang pakiramdam sa walang buhay na kapaligiran dito. Matapos makarating si Yehan dito, sumugod siya sa tuyong kagubatan, at nawala sa loob ng ilang kisap mata. Di nagtagal, nakahanap na si Yehan ng isang lihim na lugar na pagtataguan sa tuyong kagubatan. Ito ay isang patay na puno na kayang yakapin ng 2 o 3 tao. Sa ilalim ng patay na puno, mayroong isang butas na tumagos ng malalim sa buhangin. Matapos suriin ni Yehan ang paligid, binura niya ang mga bakas sa kanyang paligid, at dumulas kasama ang dilaw na buhangin patungo sa butas sa ilalim ng patay na puno. Matapos gawin ang lahat ng ito, hinarang din ni Yehan ang butas gamit ang dilaw na buhangin. May natitirang isang butas na kasing laki ng kamao, at ang espasyo sa loob ng butas ay sapat na para mapaunlakan ang susunod na tao. Sana ay hindi pumunta rito ang mga taong iyon. Huminga ng malalim si Yehan, nagsimulang umupo ng nakatawid ang mga binti, kinuha ang rejuvenation pill at ipinagpatuloy ang pag-aayos ng sugat na nagpapahintulot sa kanyang lakas na ganap na makarecover. Ngayon ang kanyang lakas ay nakuhang muli sa estado ng isang bulaklak, ngunit malayo pa rin ito sa estado ng pagtitipon. Habang nilulunok ni Yehan ang mga rejuvenation pills ng sunod-sunod, ang marilag na kapangyarihan ng gamot ay kumalat sa kanyang katawan, ang mga nasirang meridian ni Yehan ay unti-unting inaayos, ang tanging paraan upang maibalik ang lahat ng mga nasirang meridian. Halika rito, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay dadaan sa buong katawan sa pamamagitan ng mga meridian. Sa oras na iyon, ang sariling kapangyarihan ni Yehan ay ganap na makukuha. Ang isipan at espiritu ni Yehan ay nagkaisa, at tahimik niyang binantayan ang lingtay. Matapos ang fuyuan pill ay maging mga hibla ng kapangyarihan ng gamot at kumalat sa kanyang katawan, sinimulan ni Yehan na akitin ang mga kapangyarihan ng gamot na ito upang painitin at pakainin ang mga nasirang meridian na nagmumula sa ibang panahon at espasyo, sa siklo ng yin at yang. Sa panahon ng pagbuo, ang mga meridian sa katawan ni Yehan ay nasira ng labis. Kung umaasa lamang siya sa sariling lakas ni Yehan upang ayusin ang mga meridian na ito, hindi niya alam kung gaano katagal ito aabutin. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga pantulong na bagay tulad ng mga tableta ay makakarecover ng pinakamabilis ang mga sugat ni Yehan. Siyempre, kahit na may tulong ng mga tableta, ang prosesong ito ay hindi matatapos ng magdamag. Ang lugar ng tuyong kagubatang ito ay napakalaki na umaabot ng higit sa 10 kilometro sa desyerto. Makikita na ang lugar na ito ay dapat na isang berdeng kagubatan noon, ngunit may paglitaw ng desyerto, ang kagubatang ito ay natuyo at naging kung ano ito ngayon.
Sa tuyong kagubatang ito, ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay hindi pa rin sumusuko sa pangangaso kay Yehan, ngunit hindi ganoon kadali para sa kanila na mahanap si Yehan sa tuyong kagubatang ito. Hindi pa rin ako naniniwala na makatatakas siya. Hatiin ako sa 3 pangkat at hanapin siya. Matapos magsalita ng middle-aged man, ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay nahati na sa 3 pangkat at nagsimulang gumalaw sa tuyong kagubatang ito, hinahanap ang bakas ni Yehan. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw ng sunod-sunod, ang mga tao ng pamilyang Lin ay hindi pa rin nakakahanap ng anumang bakas ni Yehan sa tuyong kagubatang ito, at pagkatapos ng 2 araw ng pagsasanay, sa ilalim ng malakas na kapangyarihan ng gamot ng Fuyuan Pill, ang lakas ni Yehan ay nakuhang muli sa Earthly Realm. Habang nagsasanay, naramdaman ito ni Yehan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Kung magpapatuloy ito, ang kanyang lakas ay maaaring ganap na makarecover sa loob ng 1 pang linggo. Ang kanyang sariling lakas ay nakuhang muli sa estado ng pangalawang bulaklak, at hindi tumigil si Yehan. Naubos lang niya ang isa sa 2 bote ng mga gamot na pampagaling na binili niya sa Tibetan Alchemy Pavilion, at ang natitirang bote ng mga gamot na pampagaling ay sapat na para sa kanya upang makarecover sa estado ng jogging, kapaligiran. Sa ganitong paraan, sa ika-5 araw ng pagsasanay ni Yehan, ang kanyang lakas ay muling bumuti, at pumasok siya sa kaharian ng 3 bulaklak. Sa panahong ito, bagaman ang mga miyembro ng pamilyang Lin ay dumaan sa lugar kung saan nagtatago si Yehan, hindi nila natagpuan na si Yehan ay nagtatago sa isang yungib sa ilalim ng isang patay na puno. Ito ay pangunahin dahil ganap na inilibing ni Yehan ang pasukan ng yungib, nag-iiwan lamang isang butas na kasing laki ng kamao na mahirap makita. Kabanata 13-18. Ang kaharian ng 3 bulaklak. Sa yungib, naisip ni Yehan sa kanyang sarili, at agad na nilunok ang lahat ng mga gamot na pampagaling sa kanyang katawan, na naghahanda upang maibalik ang kapangyarihan ng estado ng pagtitipon ng sabay-sabay, at ang marilag na kapangyarihan ng gamot ay nasa katawan ni Yehan. Kumalat ito at pinuno ang mga meridian ng kanyang buong katawan. Sa ilalim ng pagpapakain ng marilag na kapangyarihan ng gamot na ito, habang ang mga meridian ay bumalik sa normal, ang kapangyarihan sa katawan ni Yehan ay patuloy na tumataas, na nagtitipon mula sa buong katawan patungo sa dantian ng ibabang tiyan. Patuloy itong nagbabago sa pagpapabuti ng lakas. Ang prosesong ito ay tumagal lamang ng kalahating araw. Nang ang huling meridian sa katawan ni Yehan ay bumalik sa normal, ang malakas na puwersang iyon ay nagsimulang umikot sa katawan ni Yehan, na dumadaloy sa kanyang katawan na parang umaagos na tubig. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakuhang muli ni Yehan ang kapangyarihan ng Gathering Realm. Sa yungib, isang matagal nang nawalang saya ang sumilay sa mukha ni Yehan. Pagkatapos ng halos 1 buwan, ang malakas na kapangyarihan mula noon ay sa wakas ay bumalik muli sa kanyang katawan. Bukod dito, natuklasan din ni Yehan na ang orihinal na kaharian ni Yehan ay medyo bumuti matapos maibalik ang kanyang lakas sa pagkakataong ito. Bagaman hindi pa siya nakarating sa tuktok ng jogging, halos nasa doon na siya. Madali lang ito. Dahan-dahan na iminulat ni Yehan ang kanyang mga mata. Sa madilim na yungib, parang isang nakakatakot na liwanag ng espada ang sumilay sa kanyang mga mata, at ang nagyayelong aura ay pinakawalan mula sa kanyang katawan, na nagparamdam sa mga tao na manginig. Yu Wenlai, ang pamilyang Lin. Mayroong isang uhaw sa dugong ngiti sa sulok ng bibig ni Yehan. Ngayon na nakuhang muli na ang kanyang lakas, tiyak na hindi hahayaan ni Yehan na makalusot ang mga taong gustong kunin ang kanyang buhay, lalo na si Yu Wenlai, na mapanukso at masama. Kung hindi dahil sa kanya, si Yehan ay hindi magiging ganoon kahirap na mahabol ng mga tao ng pamilyang Lin. Gayunpaman, bago harapin si Yu Wenlai, ang pamilyang Lin ay dapat munang alisin. Nang maisip ito, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula sa katawan ni Yehan kaagad. Sumuntok siya, at ang nakakatakot na puwersang iyon ay sinira ang buong patay na puno na parang kidlat, sumabog saan man. Ang sirang kahoy ay lumilipad sa buong kalangitan, at ang dilaw na buhangin ay gumugulong. At ang figure ni Yehan ay sumabog mula sa dilaw na buhangin, at magaan na lumapag sa isa pang patay na puno. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Sa kanyang mga mata, hindi nakita ni Yehan ang sinumang anino mula sa pamilyang Lin. Nang makita ito, agad na ginamit ni Yehan ang kanyang clairvoyance, at naghanap saan man sa dilaw na buhangin na ito. Di nagtagal, natuklasan ni Yehan na mayroong isang pangkat ng mga masters mula sa pamilyang Lin na 3 kilometro ang layo sa kanya, at 2 iba pang mga pangkat ng mga masters mula sa pamilyang Lin sa 2 ibang direksyon sa tuyong kagubatang ito.
Sa ilalim ng pagmamasid ni Yehan sa libu-libong milya, masasabing ang buong tuyong kagubatan ay nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, at walang buhay na nilalang dito ang makatataka sa kanyang pagkilala. Malamig na ngumiti si Yeleng, at agad, gumalaw ang kanyang mga labi, at ang gumugulong na tinig ay naihatid sa tuyong kagubatan, ang pamilyang Lin, lumabas at mamatay. Sa tinig na ito, mayroong walang hangganang nakamamatay na kapaligiran, at ang mga soundwave ay magulong na umalangaw-ngaw sa buong patay na kagubatan. Nang marinig ito, ang mga mata ng tatlong masters ng pamilyang Lin ay nanlamig, at lahat sila ay tumingin sa direksyon ng tinig. Maliit na hayop, gusto ko sanang sumuko sa una, ngunit hindi ko inaasahan na pipiliin mong lumabas para mamatay sa oras na ito. Ang middle-aged man ay mukhang galit, at agad niyang iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing malamig, sa pagkakataong ito, hindi natin siya dapat hayaang makatakas. Sa isang iglap, ang tatlong pangkat ng pamilyang Lin ay sumugod sa kawalan at sumugod kay Yehan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa kawalan sa paligid ni Yehan, ang tatlong pangkat ng mga masters ng pamilyang Lin ay isa-isang lumitaw. Lahat sila ay nakatayo roon ng walang pakialam. Si Yehan sa patay na puno ay tinitigan siya ng may nakamamatay na intensyon. Maliit na hayop, kaya mo talagang magtago. Nagtatago ka na sa maliit na tuyong kagubatang ito ng higit sa 20 araw. Gayunpaman, para sa iyong pagpayag na tumayo at mamatay ngayon, kaya kung hayaan kang mamatay. Magmadali, mabangis na ngumiti ang middle-aged man, at nilock si Yehan gamit ang mabangis na nakamamatay na intensyon. Hehe, matandang lalaki, para sa iyong pagsusumikap na hanapin ang aking batang master, kaya ko ring gawing medyo madali ang iyong pagkamatay. Ngumisi si Yehan, ang kanyang nakalantad na puting ngipin ay tila naglalabas ng isang nakakatakot na panginginig. Maliit na hayop, napakawalang hiya mo, patayin mo siya. Habang nahuhulog ang tinig ng middle-aged man, 12 ng mga eksperto mula sa pamilyang Lin ay sumigaw ng malakas, lumipad sa buong kalangitan, at sumugod kay Yehan. Ang walang hangganang kapangyarihan ay binalot ang katawan ni Yehan. Walang kaunting pagbabago sa kanyang mukha. Bigla, nang ang kapangyarihan ng mga eksperto mula sa pamilyang Lin ay malapit nang tumama kay Yehan, gumalaw si Yehan. Hinugot ni Moni ang kanyang espada mula sa kaluban, hinawakan ang espada gamit ang isang kamay, at sumugod pasulong. Sa espadang iyon, isa-isa ang enerhiya ng espada ay parang 1,000 palaso, na lumilipad sa buong kalangitan, tinatakpan ang kalangitan at ang lupa. Agad, sa ilalim ng takot na tingin ng middle-aged man, ang espada ni Yehan ay talagang pinugutan ng ulo ang pangkat ng mga masters mula sa pamilyang Lin na umaatake sa kanya, nang walang kaunting pagkaantala. Isa-isa ang mga bangkay ay nahulog sa kalangitan, at ang eksena na dulot ng kapangyarihan ng kanilang mga espada ay nagparamdam sa mga tao na lubos na natatakot. Nanginginig ang puso ng middle-aged man, nadama ang kapangyarihan ng espada ni Yehan kanina, huwag sabihing pumatay kay Yehan, wala man lang siyang kaunting espiritu ng pakikipaglaban, bakit naging ganoon kalakas ang binata? Ikaw na ang susunod. Kabanata 13-19. Matapos mapugutan ng ulo ang 12 ng mga masters ng pamilyang Lin gamit ang isang espada, ang mukha ni Yehan ay hindi nagbago. Tiningnan niya ang middle-aged man, ang kawalang pakialam sa kanyang mga mata ay tila nagyayelo sa nakapaligid na mundo. Hindi maganda. Natakot ang middle-aged man, at nagmadaling tumakas patungo sa kawalan sa malayo. Ang lakas ni Yehan ay naging napakalakas na ngayon, mamamatay lang siya kung mananatili siya. Gayunpaman, bagaman maganda ang mga iniisip ng middle-aged man, ngunit kay Yehan, wala siyang pagkakataong makatakas. Tawa. Ang malamig na liwanag ng espada ay sumugod sa kawalan, at ang espada ni Yehan, na mabilis na parang kidlat, ay tumagos sa likod ng middle-aged man, na winawasak ang kanyang sigla. Matapos mapugutan ng ulo ang middle-aged man gamit ang isang espada, ibinalik ni Yehan ang espada sa kaluban nito, at ang buong galaw ay nagawa ng sabay-sabay. Panahon na para bumalik sa Desert City. Tumingin si Yehan sa direksyon ng Damo City. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig na liwanag. At ngayon ang kanyang lakas ay nakuhang muli na, hindi matatakot si Yehan sa sinuman sa Damo City, maging ang mga patriarka ng 4 na pangunahing pamilya. Hindi matatakot si Yehan, pagkatapos ay si Yu Wenlai ay kilala bilang ang pinakamagaling na batang master sa lungsod ng disyerto. Sa pagkakataong ito kapag bumalik siya, hahayaan niyang malaman ng kabilang partido kung gaano ka hindi mapapatawad ang tinatawag na pinakamagaling na batang master sa harap niya. Bukod dito, binibilang ang oras, ang Battle of 10 Dynasties ay magsisimula sa loob ng ilang araw, at tiyak na hindi ito mapapalampas ni Yehan. Gusto ring makita ni Yehan ang superpower sword set,
bukod pa rito, kung makakilahok siya sa event na ito maging sikat, hayaang maipasa ang kanyang pangalan sa Great Chu Dynasty. Kung si Yeqing ay nasa hanay na ito rin, tiyak na pupunta sa kanya si Yeqing matapos marinig ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay magkikita ang dalawang magkapatid. Agad, matapos isuot ni Yehan ang maskara ng tao, dumiretso siyang patungo sa lungsod ng disyerto. Sa ngayon, habang malapit nang magsimula ang War of Ten Dynasties, ang buong Desert City ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang Battle of the Ten Dynasties ay tungkol sa Great Chu Dynasty, at maging ang kompetisyon sa pagitan ng mga batang at middle-aged masters ng Siyam na dinastiya sa paligid ng Great Chu Dynasty. Siyempre, ang una at ikalawang round ay isinasagawa sa kanilang mga kaukulang dinastiya. Isang round ay ang pinnacle duel sa pagitan ng mga nangungunang talento sa gitna ng 10 dinastiya. Ang event na ito, kahit na ito ay nasa Great Chu Dynasty o sa gitna ng Siyam na iba pang mga dinastiya, ay nakakuha ng atensyon ng mga tao. Ang panghuling panalo ay hindi lamang magiging sikat sa kanilang mga kaukulang dinastiya, ngunit magiging sikat din sa ibang mga dinastiya. Maging ang unang tao ng batang henerasyon sa gitna ng 10 dinastiya. Kawili-wiling lalaki, ang talas ng espada. Bagaman hindi siya magaling sa edad na ito, ang kanyang kasanayan sa espada ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang espada kanina ay parang naglalaman ng sukdulang prinsipyo ng kasanayan sa espada. Kakaiba, kakaiba. Matapos umalis si Yehan, isang middle-aged man na may lumilipad na buhok ay naglakad mula sa kawalan sa kalaliman ng disyerto. Ang espada ni Yehan na pumatay ng 12 ng mga masters ng pamilyang Lin kanina ay nakakuha ng mata ng middle-aged man. Isang kulay. Dahil mula sa espada ni Yehan, naamoy niya ang isang pakiramdam ng katotohanan ng daan ng espada, iyon ay ang intensyon ng espada. Kawili-wili, hindi ko inaasahang makakasalubong ang isang kawili-wiling binata nang lumabas ako sa kalaliman ng disyerto. Mukhang kailangan kong obserbahan siyang mabuti. Marahil ito ay isang kayamanan. Ang sulok ng bibig ng middle-aged man ay lumitaw. May ngiti, ang kawalan ay agad na nawala. Hindi napansin ni Yehan ang pag-iral ng middle-aged man, nag-iisa siyang bumalik sa lungsod ng disyerto, ngunit sa pagkakataong ito, nagbago na ang mukha ni Yehan, siya ay mga 25 o 6 na taong gulang, na may ordinaryong hitsura, na bibilang sa mga taong itinapon na. Ang uri na hindi nakatayo sa karamihan. Pagkatapos bumalik sa lungsod ng disyerto, hindi pumunta si Yehan sa pamilyang Mo. Noong nakaraang pagkakataon na iniwan siya ng pamilyang Mo, walang relasyon sa pagitan niya at ng pamilyang Mo, ngunit ang pabor na kanyang inutang kay Mo Feiwo ay hindi malilimutan ni Yehan, may utang siya kay Mo Feiwo, ngunit hindi sa pamilyang Mo. Sa sandaling ito, pumasok si Yehan sa isang restaurant sa Damo City. Hehe, ginoo ko? Pumasok ka na, gusto mo bang manatili sa hotel o kumain? Isang maliit na binata na nakadamit na tagapaglingkod ang tumakbo patungo kay Yehan at masayang nagtanong. Sinabi ni Yehan, gusto kong manatili sa isang hotel, ay reserve muna natin ito sa loob ng 3 araw, pagkatapos ay kukuha ako ng pagkain at isang pitsyel ng alak. Sige, anak ko, maghintay ka lang sandali. Umupo si Yehan sa isang bakanting mesa sa restoran. Marami pa ring customer sa restoran na ito. Sa mundong ito, bukod sa paglilinang, ang mga restoran ay karaniwang mga paboritong lugar para sa mga practitioner na magtipon at mag-uusap sila rito. Nakatingin sa ilang mga kawili-wiling bagay mula sa buong mundo. Sa loob ng 2 araw, ang digmaan ng 10 dinastiya, na ginaganap tuwing 3 taon, ay magsisimula. Sa ating lungsod ng disyerto, ang panalo sa pagkakataong ito ay dapat piliin mula kina Yu Wenlai at Mo Feiwo. Isang halatang bagay ito. Ang dalawa sa kanila ay may pinakamataas na talento sa lungsod ng disyerto. Bagaman hindi pa malinaw kung sino ang mas malakas at sino ang mas mahina, kung magkikipagkompetensya sila, tiyak na magiging kapana-panabik ito. Anuman, ang 2 taong ito ay alinman sa una o pangalawa. Tungkol sa ikatlong lugar, dapat na ito ay pag-aari ng pamilyang Zing. Ngayon napatay na si Lin Feng ng pamilyang Lin, mas maganda ang pamilyang Zing. Hindi naman sigurado iyon, marahil ay may mga masters na nakatago sa ating mga casual cultivator, at posible na makapasok sa top 3. Mahirap. Ang mga malalaking pamilyang ito ay may malakas na background, at ang mga henyo na kanilang sinanay, marahil ay walang makakatalo sa kanila sa casual cultivation sa lungsod ng disyerto. Kabanata 1320. Umupo si Yehan mag-isa sa isang mesa, nakikinig sa mga tinig na nagmumula sa restoran. Sa oras na ito, dinala na ng batang lalaki sa restoran ang isang plato ng mga ulam na karne sa mesa, kasama ang isang pitsyel ng alak.
Sa panahong ito sa disyerto, pagkaraan ng ilang sandali, bagaman sa antas ni Yehan, ang hindi pagkain o pag-inom ng matagal ay hindi magkakaroon ng gaanong epekto sa katawan, ngunit ang hindi pagkain ng matagal, ang amoy ng bibig ni Yehan ay halos nawala na. Nakakaawa, ang lalaking pumatay kay Lin Feng noong nakaraang pagkakataon ay itinapon ng pamilyang Mo, at hinabol siya ng pamilyang Lin at tumakas sa disyerto. Hindi niya alam kung buhay pa siya o patay na. Kung sasali rin siya sa 10 Dynasties War, natatakot ako na sa gitna ng ating mga batang master sa lungsod ng disyerto, walang sino man ang makakahadlang sa kanya na manalo ng kampyonato. Hindi naman imposible. Pinatay ng lalaking iyon ang dalawang master sa kaharian ng isang bulaklak gamit ang isang espada noong araw na iyon, at naunawaan pa niya ang intensyon ng espada. Gamit ang ganoong malakas na talento, huwag sabihin ang maliit na lugar tulad ng ating lungsod ng desyerto, kahit na dumating siya sa imperial na lungsod, iyon ay isang natitirang pag-iral din. Nakakaawa ang taong ito. Kung makakapagtayo rin siya sa unang round at makapasok sa imperial na lungsod, maaaring kahanga-hanga siyang makilahok sa ikalawang round. Ngunit kung gusto talaga nating pag-usapan ang nangungunang talento ng ating Great Chu Dynasty, iyon ay si Prince Chuwuya, na naigalinang sa edad na 10 taon, pumasok sa kaharian ng Great Rendo sa edad na 12, ang kaharian ng tatlong bulaklak sa edad na 15, ang kaharian ng pagtitipon sa edad na 18, ang kaharian ng langit at tao sa edad na 20, at ngayon ay 23 taong gulang na si Chuwuya. Ang chismis ay nasa pag-urong na siya upang tamaan ang Unity Realm. Interesado akong malaman kung totoo ba iyon. Ano man kung si Chuwuya ay umaatake sa Unity Realm o hindi, siya ay tiyak na isang maalamat na henyo sa ating Great Chu Dynasty. Mahirap maghanap ng ilan. Tama iyon, si Prince Chuwuya ang karapat-dapat na pinakamagaling na henyo ng ating Great Chu Dynasty. Gamit ang kanyang talento at lakas, tiyak na papasok siya sa Sword Sect upang maglinang sa oras na iyon, at maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na maging ang nangungunang higanti sa hinaharap ng ating Yaoguang Domain. Isa. Tahimik na umupo si Yehan sa kanyang upuan at nakinig sa mga pag-uusap na nagmumula sa kanyang paligid. Gayunpaman, si Crown Prince Chuwuya ay napakalakas na medyo nagulat si Yehan. Kung ang kabilang partido ay talagang nagsimulang umaatake sa estado ng pagkakaisa, ito ay hindi maiiwasan. Nakakatakot ito. Sa itaas ng estado ng Joding ay ang kaharian ng langit at tao, at sa itaas ng kaharian ng langit at tao ay ang kaharian ng pagkakaisa. May mga ganoong malalakas na henyo sa Great Chu Dynasty. Paano naman sa Janzong? Sa labas ng Yaoguang Realm? Gaano kahanga-hanga ang mga henyo na iyon? Ang puso ni Yehan ay umaagos ng pagnanasa, mas marami siyang nalalaman, mas marami siyang nararamdaman ang kareligan ng mundong ito. Marahil, pagkatapos pumunta sa imperial na lungsod at pumasok sa Sword Sect, ang makikita niya noon ay isang perpektong larawan ng isang bansa, isang henyo na parang aso, ang malawak na larawan ng mga malalakas na parang kagubatan. Sa sandaling ito, isang pag-iisip ang sumagi sa isipan ni Yehan, kailangan niyang pumasok sa Janzong, kailangan niyang maglakbay sa kamangha-manghang mundong ito, at iwanan ang kanyang pangalan. Ang tuktok ng mundo, kailangan pa niyang subukan ito. Bukod dito, kahit na hindi para sa kapakanan ng pagtingin sa mga kamangha-manghang bagay na ito, para sa pag-uwi, para sa muling pagkabuhay ng baliw, at para sa paghahanap sa kanyang kapatid na babae na si Yeqing, kaya lang siyang sumulong ng may tapang at hindi makatatakas. Habang papalapit ang gabi, sa silid ng restoran, si Yehan, na tahimik na nakaupo nang nakatawid ang mga binti sa kama at nagsasanay, ay dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kalangitan sa gabi ngayong gabi ay puno ng mga bituin ng buwan, at ang maliwanag na sinag ng buwan ay pumasok mula sa bintana, na tumatama sa gwapong mukha ni Yehan, sa mukha. Sa oras na ito, tahimik nang umalis si Yehan sa restoran, lumipad sa kalangitan sa gabi, at sumugod patungo sa isang tiyak na direksyon ng Damo City na parang isang sinag ng itim na liwanag. Ang direksyong ito ay kung saan matatagpuan ang pamilya ni Yuan sa mansyon ng City Lord. Bilang Panginoon ng lungsod, ang pamilyang Yuan ay may ganap na nangingibabaw na posisyon sa lungsod ng desyerto, ngunit habang ang pamilyang Mo ay umuunlad ng mas mabilis, at umaakyat din sa malaking puno ng pamilyang Feng, ang pamilyang Yuan ay may ganap na nangingibabaw na posisyon sa lungsod ng desyerto. Hindi namamalayan, ang kanyang katayuan ay unti-unting naiiba sa nakaraan. Ang City Lord's Mansion ay napakalaki at napakaganda, at may mga taong nagpapatrolya sa kakaibang looban araw at gabi. Gayunpaman, hindi ito mahirap para kay Yehan. Ngayon na nakuhang muli na ang lakas ni Yehan, hindi mahirap na tahimik na makapasok sa mansyon ng City Lord, pakikitungo.
Gayunpaman, bago patayin ni Yehan si Ye Wenli, kailangan niyang alamin ang lakas ng City Lord's Mansion. Bagaman hinuhulaan ni Yehan na ang lakas ni Yuan City Lord ay halos kapareho ng kay Mo Chanho at Lin Chaotian, kung ito ay tulad ng hula ni Yehan kailangan pa ring gawin. Pumunta siya upang alamin para sa kanyang sarili. Bagaman magagamit ni Yehan ang kanyang clairvoyance upang makita ang lahat sa mansyon ng City Lord, ang clairvoyance ay hindi hahayaan siyang madama ang lakas ng City Lord Yuan. Madarama lang ni Yehan ang lakas ng City Lord Yuan kapag sinusuri niya ang City Lord Yuan ng malapitan. Unti-unti, ang figure ni Yehan ay tahimik na lumapag sa isang itim na bubong. Mula sa kanyang posisyon, makikita niya ang buong City Lord's Mansion. Sa sandaling ito, si Yehan, na nagkukubli sa bubong, ay iniharap ang kanyang tingin sa pangunahing bulwagan ng City Lord's Mansion, kung saan ang masayang tawa ay mahina na naihatid. Ginoo Fanli, ito ang Heavenly Manpil na nakolekta ng aking pamilyang Yuan. Ang Red Jalong ito ay espesyal na inihanda para sa iyo, Ginoo. Mangyaring tanggapin ito ng may ngiti. Ang kahon ay itinulak sa harap ng isang matandang lalaki na nasa 60 taong gulang, at sa likuran ni Yuan City Lord ay nakatayo si Yuan Lai na walang sinabi. Nang marinig ito, ang mga mata ng matandang lalaki na nagngangalang Ginoo Fanli ay nagliwanag, Heavenly Human Pill, ito ay isang bihira at magandang bagay para sa mga taong nasa ibaba ng Heavenly Human Realm, dahil ang pagkakaroon ng ganitong uri ng tableta ay maaaring inumin kapag sumisira sa Heavenly Human Realm, kung gayon, magkakaroon ng 100% na pagkakataon na sumire sa Heavenly Human Realm. At ngayon ay nakarating na lang siya sa tuktok ng jogging na ang oras kung kailan niya kailangan ng Heavenly Human Pill. Gayunpaman, bagaman ang matandang lalaki na nagngangalang Fanli ay masigasig sa Heavenly Human Pill na inilabas ni City Lord Yuan, nagkunwari siyang tumanggi, na nagsasabing, City Master Yuan, ang Red Along ito ay medyo masyadong mahal, at ikaw at ako ay kabilang sa parehong pamilya mula ngayon. Ang angkan ng prinsipe, bakit ka ganoon kamagalang? Ngumiti si City Master Yuan at sinabi, Ginoo Fanli, ang mga mamahaling regalo lang ang makakapagpakita ng katapatan ng aking pamilyang Yuan. Sa hinaharap, kapag ang aking anak ay pumunta sa imperial na lungsod, inaasahan kong aalagaan siya ng mabuti ni Ginoo Fanli. Haha, City Lord Yuan ay nagbibiro. Kapag si Young Master Yuan ay pinagpala ng Crown Prince, ako, si Fanli, ay kakailanganin si Young Master Yuan sa hinaharap. Gayunpaman, dahil ang City Lord Yuan ay ganoon kasincere, pansamantala kong tatanggapin ang Red Along ito. Ibibigay ko ito sa kanya kung kinakailangan sa imperial na lungsod. Inilagay ni Fan ang kaong kahoy nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Nang makita ito, ang ama at anak na sina City Master Yuan ay ngumisi sa kanilang mga puso. Hindi nila pinaniwalaan na ibabalik ng matandang lalaki ang kanilang nakuha, ngunit pagdating sa pakikitungo sa pamilyang Mo, kailangan pa rin nila ang Fanli na lumitaw upang takutin ang pamilyang Feng. Pagkatapos ng lahat, sa likuran ni Fanli ay ang Crown Prince Chuwuya, isang pagkakakilanlan na dapat isaalang-alang kahit ng pamilyang Feng. Ginoo Fanli, hindi mo ba alam ang tungkol sa pamilyang Mo? Tumingin si City Lord Yuan kay Fanli. Nang marinig ito, iwinagayway ni Fanli ang kanyang mga kamay at tumawa, City Master Yuan ay isang maliit na pamilya lamang sa Damu City, huwag kang mag-alala, nandito ako, huwag sabihing isang sangay na pamilya ng pamilyang Feng sa Huangcheng, kahit na ang pamilyang Feng ng Huangcheng ay narito dapat din nilang bigyan ang prinsipe ng kaunting mukha. Nang marinig ito, mahina nang ngumiti si City Master Yuan at sinabi, natural, si Ginoo Fanli ay ang confidant ng Crown Prince. Paano kaya hindi magbibigay ng mukha sa iyo ang mga tao ng pamilyang Feng? Pagkatapos ay magkakaroon ng Ginoo Lao Fanli.